Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So, Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nananatiling masigla ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. Ito ang binigyan diin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, tiniyak ni Iranian Foreign Minister His Excellency Seyed Abbas Araghchi ang ligtas at mapayapang pagdaan ng Philippine-flagged vessels, energy sources at lahat ng mga Pinoy sa Strait of Hormuz. Malaking bagay ito para sa Pilipinas dahil masisiguro nito ang kaligtasan ng mga Pinoy na dadaan sa lagusan at mapapanatili rin nito ang kasiguruhan sa supply ng enerhiya sa bansa. Matitiyak din ito ang tuloy-tuloy na delivery ng langis at fertilizer supplies sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, nananatili pa ring on top of the situation ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan. Makakaasa po ang bawat isa na ang Pangulo ay mangunguna sa lahat ng mga hakbang upang mapanatili ang supply ng langis sa bansa. At maaari na po akong tumugon sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. May we just get an update po sa DBCC meeting last week? Yes po, nagkaroon na po ng meeting ang DBCC at nagkaroon po sila ng pag-uusap at inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon at magkakaroon po sila ng meeting tomorrow with the President para isubmit po itong recommendations na ito for his approval. May we just get po a detailed list ng recommendations ng DBCC? Bukas na po, matapos po ng meeting. So, can we say, Yusek, na possibly tomorrow meron na pong decision si President regarding sa emergency powers niya? Isasubmit po kasi ang recommendation, so malamang meron po kung makikita po niya na tama ang rekomendasyon at naaayon at para sa bayan at para sa bansa natin. Ito naman po ay mabilisang aaproban ng Pangulo. Thank you. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, sinabi ni Pangulo last time na nothing is off the table. Kabilang na po dyan yung pag-repeal or pag-amend ng Oil Deregulation Law. Ngayon po, ano pong update? Napag-usapan na po ba ito at may decision po ba yung Pangulo? Kasi maraming mga lawmakers ang nagsasabing kung pwede gawing i-certify as urgent din po ito kasabay ng mga immediate response. Ang tanong po natin, meron na po ba silang versions na naipasa sa Office of the President para po maaral? Hindi po naman agad magkakaroon ng pag-certify as urgent ang isang bill kung hindi pa naman po nila na isusumite ang kanilang version sa Pangulo. Yung version po ni Senate President Tito Soto po ba, natanggap na po ba ng Pangulo? Wala pa pong ibinibigay sa atin na detalye patungkol po dyan. Siguro po kapag mayroon na, agad naman pong kikilos ang ating Pangulo. Last Yusek, doon po sa sinabi nyo na effects ng pag-uusap ng Pilipinas sa Iran with the
safe passage of the oil shipments dyan sa Strait of Hormuz. May epekto din po, sinabi niyo, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga oil supplies and fertilizers. May epekto din po ba ito sa pagiging alay ng Pilipinas sa US? Nakausap po natin mismo si Secretary Tess at ang sinabi po ni Secretary Tess Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, as we speak, nakakadaan na po ba yung mga Philippine-bound vessel dyan po sa Strait of Hormuz? And kasama na rin po ba dyan, not just yung petroleum products, pero maging yung mga export products from the Philippines na patungo ng Middle East? Opo, kasi po ang sinabi po sa atin dito, of course, pag sinabi po natin na pwedeng dumaan, lahat po ng Philippine products or PH-bound goods ay ito po ay mapapakinabangan po natin. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tess Lazaro, nag-request po sila na makaraan po ang Philippine flag bulk carriers with Filipino seafarers to pass the Strait of Hormuz nung Friday po. At sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tess Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. But how soon natin mararamdaman yung epekto po nito pagdating naman sa presyo ng petrolyo? Because of course, a lot of us are concerned about the rising or increasing prices of petroleum. So gaano po natin to katagal bago maramdaman? Nakausap din po natin si Secretary Sharon patungkol po dyan. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. So for now, ang na-secure lamang po natin ay yung enough supply. So because of the opening of Strait of Hormuz for the Philippines, gaano katagal po yung pwedeng madagdag sa ating inventaryo? Ayan po ang alamin po natin. Dahil mamaya po ay magkakaroon ng meeting. Alauna po with Secretary Sharon Garin. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nandalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, good afternoon. Follow-up lang din po doon sa Philippines and Iran safe passage deal. While the government and some lawmakers are calling it a diplomatic win, but you know there are critics also who would argue that yung dinadownplay po yung impact nitong nangyaring diplomatic effort ng government. Ang sabi po ng iba, wala naman daw po talagang barko ang Pilipinas sa Strait of Hormuz and ang kumukuha tayo ng oil sa Singapore and Korea. So for those po, anong response ng Malacanang sa ganun? Anong pagkakasabi ng walang barko? Wala tayong oil tanker? Ganun po ba ang ibig nila sabihin? Ganun po yung pinalalabas, ma'am, ng ibang kritiko. Sinong iba? Okay, for example po si dating Labor Undersecretary Jing Paras, ang isa pong sinasabi niya ay hindi daw po parang hindi sila naniniwala doon sa effect nung deal ng Philippines and Iran. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literally barko ng Pilipinas. Next question mula kay Ivan Mayri ng GMA News. Yusek, habang nananatili pong uncertain ang sitwasyon ng ating supply, fuel supply, maraming proposals ang finofloat, among them the imposition of purchase limits. Si Congressman Ridon, ang sinabi po niya, mas magandang gawin itong purchase limits sa halip na mag-rationing.
Where does the palace stand on this proposal? Yan pong suggestion, sabi po natin, lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon. Pero yung sinasabi po niya na si Congressman Ridon, mamaya po ay itatalakay natin yan with Secretary Sharon Garin. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kesa sa mga SOCMED na walang basihan. So, wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. As earlier discussed, yung oil excise tax, papataw lang po siya doon sa mga papasok pa lang na supply ng oil. So, with regard naman po doon sa mga langis na nandito na already sa bansa, a DOE circular mentioned na of the total price of either gasoline or diesel, ang napupunta daw po sa gobyerno is between 22 and 29%. On top of that, may sinisingil pa po na risk cost for these products. How feasible is it for the government to reduce the percentage that it earns from oil products para po mas mabilis and mas diretsyong maramdaman yung pagbaba ng fuel? Okay, masyado malalim ang tanong ni Ms. Katrina. Kaya, with that, lahat po ng ganyang katanungan ay tinatanong din po mismo natin kay Secretary Sharon Garin. Ayon po kay Secretary Sharon Garin, ang premium cost po, ang nagdidikta po nito ay international traders and suppliers. So, wala pong authority ang government na slash po ito. So, yun po. Ma'am, but as for the taxes, sabi po kasi dun sa DOE circular, for diesel, 22% goes to tax. For gasoline, 29% po ang napupunta sa excise tax, value-added tax, other taxes from the government. How feasible is it for the government na ibaba yung percentage nung kinikita nila from these petroleum products? Take for example, 0 or half of these amounts para mas diretso pong maramdaman ng middle class or ng mas mahihirap na Pilipino yung pagbaba. Okay, tandaan po natin, mamaya magkakaroon po ng meeting with Secretary Sharon Garin at ang DBCC po ay magkaroon din po ng meeting tomorrow with the President. So, tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So, dapat natin balansihin po lahat. Ma'am, last question from me. Ano pong proyekto or policies or programs or expenditures yung willing scale down ng gobyerno para mas lumiit po yung requirements natin for funding? Okay, muli. Hindi po natin agad masasagot yan dahil bukas po magkakaroon po ng meeting ang DBCC, magkakaroon din po ng meeting ang Uplift at mamaya po makakasama po natin si Secretary Sharon Garin. So most probably by tomorrow, makakapagbigay ako sa inyong mga detalye patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Sinabi nyo nung last week, yung mga basic and prime commodities ay hindi tataas ng hanggang April 16. Pero yung pinaka-basic as in basic, yung tulad ng uling dahil ginagamit na ngayon yan alternate para sa mataas na presyo ng LPG, yung mantikang tingi at saka yung mineral water fill, nagtaas na din po. Hindi ba ito sakop ng DTI? Yan katanungan po na yan ay ibabato ko na po mismo kay Secretary Chris Roque dahil wala pa pong naibaba sa atin na impormasyon patungkol po dyan. Hindi ba ito kayang gawin o bantayan din ng LGUs? Kasi mga palengke ito na yung palengke na pambayan. Hindi ito yung nasa supermarket na mga gaya ng binigay na listahan sa amin. Kaya nga po,
Ibibigay ko po sa inyo ang patungkol po dyan once na nakausap ko po si Secretary Chris Roque patungkol po dyan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Yusek, ang Senado at ang Kamara kasado ng bumalangkas ng Bayanihan 3 measure katulad ng ipinatupad noong COVID pandemic. Para daw sa agaran at pangmatagalang solusyon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinusuportahan po ba ng Pangulo itong hakbang na ito? Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Pero may mga nangyayari bang konsultasyon halimbawa through PLLO at sa legislative para mas mapabilis or kung may inputs ang executive na dapat maisama doon sa bill? Sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano ba yung mga version nila kasi mabilisan dapat ito. Mas maganda po kung mas mapapabilis nila para po mapag-aralan maaga, para po ma-implement sa pinakamabilis sa pagkakataon. Sunod na tanong mula kay Sammy Denilla, Business Mirror. Good afternoon. Follow-up lang po dun sa tanong ni Ms. Let. Bali, yung Bayanihan 3 po ba, kasama po siya sa i-discuss ng uplift committee bukas? I-remind ko po, kasi maganda pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po, wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat ng question nila ay open ang Pangulo para pag-aralan. Bali, clarify ko lang, hindi pa po siya nadidiscuss ng economic managers kung anong potential impact at saka kung saan pwedeng kunin yung funding for that Bayanihan 3B. Sa ngayon po, katulad ng pag-meeting namin kanina, pinag-uusapan po talaga ay supply ng oil, ang presyo ng produktong petrolyo, paano pa yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. So, dun po sa ngayon, ang tutok ng ating pamahalaan. Last na lang for my part, ma'am. Yung ano po kaya yung pwedeng topic na pag-uusapan ng AFLIP committee tomorrow? Sabi po ni Secretary Tess Lazaro, pag-uusapan po nila yung naging meeting nila with Iran, sa bansang Iran. So, baka ibibigay po niya marahil ang detalye patungkol po dito. May kasama po kaya doon yung projections ng kung magiging extended pa po yung Middle East crisis? Kung, again? Economic projections, kung ma-extend po yung Middle East crisis. Middle East crisis. Hanggat hindi po natatapos yung gulo sa Middle East, may crisis sa Middle East. So definitely, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas ma-lessen ang impact ng oil crisis dito sa Middle East, yan naman po ay pinag-uusapan. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, yung mandate po ng ICI said it should prioritize infrastructure projects and flood control projects within the last 10 years. Kasama po ba yun sa final report ng ICI considering na hindi pa po siya public document, hindi pa open po? Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayo respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI. But since naipasa na po sa OP, nakita po ba ng Pangulo na kasama ito sa report nila? Wala tayong masasabi dahil binibigyan po natin ng respeto ang Ombudsman at ang DOJ. Kung kinakailangan nilang magsalita patungkol po dito, sila na po ang binibigyan ng authority to tell something about that. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek, follow-up lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent
sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICI. Opo, depende na po sa kanila yan. So respeto po sa kanila dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang Ombudsman po ay independent body. Follow-up question mula kay Ivan. Ang DOJ, ibibigay po natin sa authority, no? I'm not saying na ibibigyan ng authority, pero nasa sa discretion na po 'yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Ayun nga po yung itatanong ko sana. To reiterate Tristan's question, will the President endorse the full disclosure of the ICI report, DOJ being under the executive? Nasa DOJ na po 'yan. Nasa discretion po nila 'yan. Okay. Ma'am, sorry, last. Balikan ko lang po yung tungkol sa Iran and the Philippines agreement to allow safe passage sa Strait of Hormuz. Ma'am, how exactly will that improve the supply situation of petroleum in the country? Kasi po parang, like Tristan said, it's a diplomatic win. Yes, I think we can all agree on that. But the bottom line is, ang concern po ng tao, una, presyo. Kung hindi pa po ma-improve ang presyo, how exactly will that improve supply? Una-una po, nagiging problema ang hindi pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na mahirapan tayo makakuha ng supply. So, kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin ang epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Ma'am, how exactly does that work? May ano ho ba? Parang may toll plaza? May toll gate ba? O, may Pilipino ba dyan? Pilipinas ba papunta yan? Paraanin. How does that work? So definitely, bago lumabas yan, kasi meron nga tayong Terran and Marina authorities, makikipag-ugnayan po yan para malaman nila kung ano yung Philippine flag vessel na dadaan. Do we have numbers kung sa ngayon po, 50 days ang supply ng fuel natin eh. Meron ho ba tayong datos kung ilang araw ang pwedeng idagdag ng agreement na ito sa supply situation ng bansa? Ulitin natin, mamaya pong alauna, makakasama po natin si Secretary Sharon Garin para sa mas detalyeng report patungkol po dyan. Salamat po. Huling tanong mula kay Marisol Alili, TV5. Ma'am, quick follow-up lang dun sa ICI. May nabanggit po kasi kanina si Mayor Magalong na may natatanggap pa rin daw po siyang mga information na until now, meron pa rin daw ilang mga personnel ng ICI yung hindi pa rin daw nabibigyan ng sweldo hanggang ngayon. Any comment po? Ang budget po ay matagal na nasa ICI. Hindi na po hawak ng Office of the President kung mapapasweldo ba o hindi napapasweldo ang mga ICI workers. Nasa kamay na po yan sa pamumuno po ng ICI. So mas maganda po yan, siguro bigyan natin ng konting legal advice. Kung meron po silang hindi na pagkakasunduan, syempre una-una po kausapin muna yung liderato. At kung hindi tumutugon, ayaw man natin gawin to, pero pagka legal na proseso, magbigay ng demand letter. Pero I doubt na hindi makikipag-ugnayan si Justice Reyes patungkol po dyan. Nandyan po sa kanilang budget. Thank you, sir. Wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Claire. Maraming salamat.